Balitang yan, si Chuck. Mantakin mo, Visayas lang talaga. No? Hindi, kasi nga po, alam naman po natin, aminin na ho natin, na sobrang hina ho ng administrasyon ni Marcos sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, malamang sa malamang, aminado na sila. Wala na ho sila magagawa dyan. Baka iba na yung gawin nila dyan. Pero sa Visayas, talaga nga namang dito kasi yung pagdating ng eleksyon, medyo ito yung, parang nagbibigay, nagdidikta. Bakit kanyo? Kasi sa Luzon, alam naman po natin kung sino yung sikat. Lalong-lalo na po yung administration slate. Talagang medyo nandyan ho talaga ang panig niyan, ang Luzon. Lalong-lalo na po, alam mo naman, si Marcos, although marami na rin nagsisising mga Ilocano, nandyan ho yan sa Luzon. Sa Mindanao naman po, given na sa mga Duterte yan. Pero pwede ho nilang dayain dyan dahil tandaan ninyo, di ba, nung panahon ni Gloria, dyan nga nagkaroon ng medyo hocus-pocus. Kasi dyan, ang labanan ho dyan, ika nga, hindi ho yan pera-pera lang. Baril ho ang ginagamit dyan para ho magkaroon ng labanan dyan sa botohan dyan. Kita nyo naman, medyo minsan nagkakagulo. Baka mamaya, i-declare pa na kesyo may gulo dyan, tapos biglang babaguhin ang resulta. Hindi natin alam, di ba? Yung plano nila. Pero ang talagang pinaka, yung Visayas. Yan ho yung malaking parte ho na magsasabing, ito yung parang breaking point di ba? Kasi siyempre, tatlo yan. Sa Mindanao, ang Duterte na yan, matik na yan. Sa Visayas, Duterte rin So, kailangan lang nilang mamili kung sino ang titibagin nila. Ang Visayas ba o Mindanao? Mahirapan silang tibagin ng Mindanao para sa mga Duterte. So, Visayas ang kanilang tatargetin. Nakikita ninyo kung bakit Visayas ang kanilang unang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Yun nga lang, ang tanong, ano yung 20 pesos na bigas na yun? Baka naman, sabi nga ni VP Sara Duterte, baka naman hindi pang tao yung bigas na yan, di ba? Baka mamaya, kung para saan yan, di ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capital, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Alam mo mga kababayan kung alam mong gagawin nila dyan, magbebenta lang sila ng konti. Sa iilang palengke lang ibebenta yun. Sigurado tayo dyan. Sa iilang palengke lang ibebenta yun, tapos pipicturan. Tapos papalabas ni Aling Claire. Alam mo naman si Aling Claire, ang reyna ng fake news, di ba? Papalabas po siya, sasabihin niya, kita nyo na? Merong 20 pesos na bigas. Yan ang tinatawag na dapat isolated case. Yung sinasabi niyang isolated case na pagdating sa krimen, baka dyan mangyari sa bigas, yung isolated case. Bakit? Ilang palengke lang ang pagbibigyan ng pagbebentahan ng 20 pesos na bigas Tapos pipicturean, ibibideo, tapos sasabihin, ito na yung 20 pesos na bigas. Sa ilang palengke. Hindi ho yan. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sinabi mong nangako ka ng 20 pesos na bigas, hindi ho pwedeng pili lamang. Hindi ho pwede sa ilang palengke lang. Ano ba? Nangako ka ba dun sa palengke lang na yon? Doon ka lang ba sa mga Pilipinong na andoon sa area na yon, nangako ka ng 20 pesos na bigas? Di ba nangako ka ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Hindi ho doon lamang sa lugar na yon. Anong tawag mo dyan? Isolated case. Diba? Yan ang isolated case ni Aling Claire. Aling Claire, di nakarma ka ngayon dahil sa isolated mo.
na sinasabi mo yung mga krimen isolated lang. Abay, sabi ba naman niya, kita mong kagago nitong tao na to, sabi ba naman niya, o bakit? Paglabas ko, wala namang patayan, wala namang saksakan, wala namang snatchan. Di ba? May ganun pa siya. Gago! Eh, siyempre, saan ka lalabas? Sa subdivision mo. Anak ka ng wewe, oo. Naturalmente, nandun ka sa mayamang subdivision, may security guard. Ay baka siguro meron ka pang security sarili. Talaga ka naman wala magsasaksakan doon. Di ba? Napakasira ulo nitong babaeng to. Totoo lang ha, huwag tayo maggaguhan. Kaya ko rin sabihin nyo, no? Di ba? O, lalabas ako, nandito lang ako sa area ko. O, sa subdivision ko. Naturalmente, wala magsasaksakan dito. Wala rin mag-snatchan dito. O, di ba? Lalo ka na. Sigurado ako, nandun ka sa yayamaning subdivision. Paglabas mo talaga dyan, wala magsasaksakan. O, pero pumunta ka doon sa mga lugar na karamihan ng lugar sa Pilipinas. Oh, kaliwat kanan nga yung yung nangyayari, bantakin mo ha. Eto mga kababayan ha, ngayon ko lang sasabihin sa inyo ito. Paano ko nalaman? Alam ko kasi. Bakit? Taga Malate ko eh. Ako'y laman ng Malate. Oh, kahit itanong niyo sa mga taga Malate, kilala po tayo. Marami po tayo diyang mga kaibigan sa Malate. Oh, alam mo, dyan sa Malate ha, gabi-gabi dyan may ma-snatchan ng mga Japanese, Korean, Chinese. Oh, uso kasi ngayon dyan eh. Alam mo, lalo na nung panahon ng may pogo pa, marami kasi dyan Chinese na yung mga nagpupunta sa mga JTB, KTB, may mga daladalang bag yan eh, yung mga ganyan-ganyan, yung bag nila pa, akala mo nasa Japan sila eh, pero yung bag nilang yan yung hindi ho nakatali ika nga. Sa atin sa Pilipinas, nakatali ho yung mga, alam na natin, nakatago na, alam na ho natin eh. Pero marami ho dyan mga incheck at saka mga Korean na nanakawan na snatchan. Meron pa nga ho dyan pinatay eh. Hindi lang ho nabalita. Meron ho diyan mga sinaksak din. Yun nga, ito hindi, kahit itanong nyo sa mga pulis dyan. Ako, alam ko yan kasi may mga kaibigan ho tayo dyan. Hindi ko na lang babanggitin yung mga kaibigan natin. Pero mga yung iba nasa otoridad pa. Oh. At alam natin na may nangyayari talaga dyan. Yung nababalita nga lang iilan lang yung nababalita yung Koreanong namatay sa Pampanga, yung binaril doon. Ano lang nga yun isa lang yan sa mga nabalita, pero napakarami pang nangyayari. Yung sa Antipolo, 'di ba? 7. Tapos kesyo kung ano-ano pa kwento lumalabas doon. Hindi, eto mga kababayan yan po ay mga bali-balita na talagang totoo nga naman na nangyayari. Kahit nga mismo sa TV5. Hindi na lang binanggit pero sabi kasi Reliance wala namang istasyon ng doon kung hindi ang TV5 meron daw nag-aabang sa labas na parang nag-aabang doon sa mga programang hinihingan ng tulong. Alam naman po natin kung sino na 'yon, di ba? Di ba? Pero nagbabantay bigla sinaksak din daw. Yan isolated case ba yan? Ito para malaman ninyo. Yung Reliance na ho yan, hindi ho squatter area yan ha. Baka akala ninyo, squatter area. Hindi ho. Yung nakatayo dyan na istasyon, paligid ho yan, mga condominium, paligid ho yan, mga above middle class o kung hindi kaya, pinakamababa middle class. Wala hong squatter area dito, pero ba't may nangyayari hong saksakan dito sa TV5? Di ba? Bakit to? Kasi nga talagang yung krimen sa Pilipinas lumalala na. Tas sasabihin na naman isolated case. Etong si Aling Claire talagang ang reyna ng fake news. Walang biro ho. Tapos eto na naman yung bigas. Eto na naman yung pakuno nila. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Duda rin ng bise. Ikaw naman, Vice President Sara Duterte, makalait ka naman sa makalait ka naman sasabihin na naman ni Aling Claire dyan. Porket pagkain ng baboy. Bakit? Pwede naman kumain ng pangit ang mga Pilipino Hindi naman kailangan sosyal Sabihin na naman ni Aling Claire yan. Alam mo si Aling Claire, mga banat yan out of this world out of this world ang banat yan. Pinapanood